Vice Admiral Carlos, we emphasize his exemplary character as a graduate of U.S. Naval Academy and TOPS awardee that serve as a beacon of inspiration for all those who have had the privilege of serving. Ayan, yan. Simula na ng piyesta ng Davao. Sana imbitahan tayo ni ni Mayor Baste. Wala bang mga beauty contest diyan? Mag-judge tayo na. Joke lang. Alongside him. Translation. Mga ulol, hindi nyo masisira pagkatao ni Carlos. Ay, grabe naman. Wala namang ulol ah. Saan ba natutunan ito? Alam mo, minsan na tuloy ako kasi di ba madalas kong gamitin. Baka baka nahawa si Roque sa ulol natin. Ay tayo dyan. Sabi niya, hindi totoo naman eh. Hindi magpapakalat ng yan eh. Yun na sinasabi ni dito, ng sulat dito. Hindi lang yan, taga US Naval Academy, awardee pa yan. Ito palang sumulat dito, retired. Retired na, okay? Pero ako, naniniwala ako kasi hindi pa retired itong si Carlos eh. So meron mga kasamahan pa yan na hindi pa retired, okay? Ng TOPS, ano ba yung TOPS? 10 Outstanding Pilipino ba yan? Yan po ay pagkakilala na hindi lang siya ordinaryong mandirigma. Siya sa pinakamagaling na mandirigma ng ating bansa at ngayon, ginagawa niyong sinungaling at irresponsable. Naku po, patay tayo Mahiya dyan. kayo. Nakaw! Finally, it is our firm belief that his dedication to duty, honor, and country exemplifies the highest standards of military service and leadership, reflecting the core principles of the Armed Forces of the Philippines. Siya po ay talagang personification kung anong dapat sa isang officer na hukbo. Ayon, sabi nito isa, retired yung sumulat pero nasa pwesto siya ngayon. Okay. Kung sandatahan, huwag niyong gawing sinungaling, huwag niyong gawing nanlilin lang si Admiral Carlos. Ano nangyari? Mula nang lumabas itong statement, nakakabingi ngayon ang katahimikan ni Secretary Gibo at ni Secretary Anyo. Tama na ugali nito niya, no? Roque, kaya na lang eh. Sama din ito talagang nakakabingi daw. Uy, Anarot. Bakit ka nagpakulay? Nagpaparinig ka ba sa iba? Na parang ang dilim-dilim na ng mga buhay natin ngayon? Natutunan ko yung kay Boss Dada eh. Sabi niya parang ang dilim ng chopbox ah. Hindi ko talaga. Napaisip talaga ako. Sabi ko, ano ka ibig sabihin niya ng madilim yung chopbox? Yung pala yung kasi walang kulay. Maraming salamat, Anarot ha. Siguro na konsensya ito. Hindi, na konsensya siguro to. Sabi niya, hindi ko na naibigay yung Ray-Ban na pinangako ko. Tuloy. O ano ngayon? They called your bluff. Hindi pwedeng ilaglag si Carlos. Nako, Authorize si Carlos. Nako. At ang dapat yung aminin, itong agreement ay pinasok ni Carlos. Nagkaroon nga ng tinatawag nung spokesperson Padilla ng AFP na flawless rotation nung Pebrero. Pinasok itong gentleman's agreement ng Enero. Nung February, ang sabi ni spokesperson Lumiliwanag na. Padilla, flawless ang naging rotation nung buwan na yun. Pero matapos ang Pebrero, na-realize nyo, ay kailangan... Ayun, yung sinasabi atang flawless, I think ito yung yung sinabi ni Roque na, correct me if I'm wrong ito yung sinabi ni Roque na tinweet nung AFP spokesperson na flawless yung nangyaring usapin, pero biglang dinilit din. I think ito yon. Natin i-demonize si Duterte. Kailangan nating sabihin, binenta ang soberenya ng Pilipinas sa pamamagitan ng gentleman's agreement. Kaya, ibinawi na naman yung new model. Ano nangyari? Nagkabombahan. Kasi nga, pag hindi sumunod sa kasunduan, di babalik sa hidwaan. Ang kailangan po natin, yung mga pamamaraan na habang hindi pa nare-resolba with finality itong agawan ng teritoryo, magkaroon ng kapayapaan. Kung ako'y namumulitika, ang sasabihin ko, kayo nagbenta ng soberenya. Hindi po. Naintindihan ko po ang intensyon ninyo. At kapareho po kayo ng intensyon ni Presidente Duterte nang siya'y pumasok sa gentleman's agreement. Magkaroon ng kapayapaan habang hindi pa nare-resolba ang agawang ng teritoryo. Pero habang gagawin niyo pong demonyo
ang pumasok sa kasunduan nito at kami po'y naniniwala. Ang sabi ng kanyang mga classmates, mga ulol, Mga ulol. he is the best of the best. Wala namang sinabing mga ulol eh. Ito talaga si Roque. Mga ulol, di umano. Ganun dapat. Pero alam mo, nakakatawa to si Roque. Iba talaga ang ano nito eh. Karisma eh. Hindi para yan magsinungaling. Huwag niyong sirain ang pagkatao niyan. At kapag ginawa niyo yan, suportado namin siya. O kita po, ang resulta, pinatawag lahat ng opisyalis ng Army at ng Air Force para sabihin, bantayan niyo yung Navy na yan. Nag-aalma sila. Sabihin ko na ba? Ha? O kayo na lang magsasabi. Kayo na lang magsabi. Sige na, kayo na lang magsabi. Baka sabihin na naman nila mayabang ako eh. Diba? Kayo na lang magsabi. Ayan, o. Hindi. Ito nga sinasabi natin eh. This is the issue that would wake up our kababayan in the uniform personnel. Diba? Ito yung issue na yun. Antakin mo, nagkaroon daw ng command conference according to Roque, di umano, na AFP. Kasi ang AFP marami yan eh. Maraming department sa loob. May mga, meron dyan yung ang tawag dito, Army, tapos yung isa pa, nakalimutan ko na kung ano yun, Army, at saka iba-iba yan department at iba tong Navy. So tinawag yung Army tsaka tong isa Marines o Army and Air Force. Sabihin yung Army kasi kasama diyan yung Marines eh. Alam ko ha. So Army at Air Force yung pang alam mo yun, yung palipad, di ba? Ganyan no. Hindi isinama yung Navy. Di ba? So ibig sabihin may naaamoy silang nangyayari sa loob ng Navy. At sabi ni Roque, di umano, pinababantayan tong Navy. Sorry. Sa Navy po kasama ang Marines. Pasensya na, hindi ko po alam eh. Army, Air Force, and the Navy. Ang Marine pala sa Navy kasama daw. Okay? Marines, Mother Unit, yan na Navy. Nako. Kaya pala, dun sa Oakwood, kayo na lang magsabi. Ayoko na magsabi. Sasabihin na naman mayabang si Banatbay kasi tama yung konklusyon niya. Ganyan pong pagbasa ng mga pangyayari sa ating lipunan. Run Tama talaga si Roque. Ngako. Scared po sila dahil hindi nila akalain. Kung sabi ni Drogon, Banatbay told you so. Wag ganun. Kayo na nga magsabi kasi sinasabi nila mayabang ako pag tama eh. Naaalma ang ating Navy dahil tinatawag na sinungaling at intermitido. Basically, kung siya tingnan mo, iba rin talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ibang ano eh. Kasi dalawa lang naman yan eh. Mga kababayan, makinig kayo ha. I hate to say this and I hate to explain this. Kasi sigurado ako gagamitin na naman ng iba to laban sa akin. Pero I hate to explain this. But this is the truth. There is a spiritual warfare happening. What is spiritual warfare? This is not a fight of flesh and blood. This is spiritual warfare. Leia Okada, maraming salamat. Kasi we have to understand na malalim ang buhay ng tao. Hindi lamang po ito flesh and blood. Naintindihan natin? Ano ibig sabihin, Banatbay? Maggulo ka, ayusin mo yan.
Simple lang. Simple lang mga kababayan. Spiritual warfare to. It's between the fight of the truth and the lies. Hindi ho ito labanan ng tao. Ang tao, nagdidesisyon sila saan sila sasama. Sa katotohanan o sa kasinungalingan. Ito ang importante sa sasabihin ko. Ang katotohanan, ang may hawak niyan at ang pinuno niyan ay ang ating Panginoong lumikha ng langit at lupa. Panghawakan mo yan. Huwag mong panghahawakan ng sinungaling that seems more popular. Kasi when you hold on the truth, mananalo at mananalo yan. Bakit? Diyos ang may hawak dyan. Pansinin mo ito. Bakit ko nasabing labanan ng truth and lies? Pansinin nyo. They tried to destroy the other government, the past government, or the Dutertes by holding on lies. Ano itong lies na to? Si Duterte, ibinenta tayo sa China. Si Duterte, maka-China. Yan yung mga lies eh. Si Duterte, mamamatay tao. Yan yung mga kasinungalingan. Pro-China. Anong nangyari? Lumalabas ngayon yung katotohanan na all along Duterte was right. Tama yung kanyang status quo na stand sa gobyerno ng China. Ngayon, because kinapitan natin yung truth about this, lumalabas yung kalokohan ng gobyernong ito at ang dumadali sa kanila yung kasinungalingan mismo nila. Yun eh. Yung kasinungalingan nila ang dumali sa kanila. Mantakin mo ang kasinungalingan nila na si Duterte ang may kasunduan sa China, yung pala baligtad. Dahil doon, napahamak sila to the point that dinisown nila o sabihin na nating inilaglag nila di umano. Ang kapwa nila, opisyal, dahil lang para mapanatili at pagtakpan ang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ang kasinungalingan ay hindi po yan stagnant. Anong ibig ko sabihin? Ang kasinungalingan, lagi po yang lumalago. Halimbawa, nagloloko ka sa asawa mo. Yung konti mong kasinungalingan, akala mo makakalusot ka na. Hindi, ano lang naman to, hindi ko naman iibigin yung kabit ko. Ano lang to. Kabit-kabit lang tayo dito, di ba? Pero madadagdagan yan eh. Kasi pinagtatakpan mo yung kasinungalingan, magpo-progress yan, lalago ng lalago yan. Tapos, lies after lies after lies, tatapalan mo. Magsisinungaling ka na, asan ka, magsisinungaling ka na, ganito. Eventually, mapupuno yung kasinungalingan na yan at mabubuking. Naintindihan natin? The same thing that is happening right now. Yung kasinungalingan nila na si Duterte ang may kasalanan nitong agreement, nagsinungaling sila doon, yung pala silang may agreement, sinatapalan na naman nila na sinungaling ngayon, na kesyo wiretapping yan, tapos another sinungaling na naman ngayon, to the point na nilaglag nila yung isang opisyal, sasabihin nila ngayon, wala namang authorization yan, another lies, every other lies, sunod-sunod, patong-patong na yung kasinungalingan. Di ba? Sunod-sunod na yun, sinungaling, 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 sinungaling. Sa sobrang kasi sinungaling nila, bumuelta tuloy sa kanila. Ano? Nagalit tuloy yung ilang opisyal sa Navy. You understand? Yun ang tinatawag nating spiritual warfare. Pinanghawakan lang natin ng katotohanan, hindi tayo nagdadagdag ng bawas ng katotohanan
Diyan lang tayo, kapit lang tayo dyan, hawak lang natin. Let's hold on the truth. Maniwala kay sa akin, babalentong at babalentong lahat yan. Bakit? Diyos ho ang nagsabi niyan. Hold on the truth. Babalik yan. Iikot yan. Tingnan ninyo. Without, diba? Telling to the people, especially yung mga uniform personnel, unti-unti nilang nare-realize, oo nga, ang ina, ginagago tayo nito ah. Diba? You understand? Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, this is a spiritual warfare. Huwag tayong pumasok sa kasinungalingan just to bring down the government. Or because you hate Marcos, papasok ka na sa kasinungalingan. That's not the right way to do it. Ang tamang paraan, hawak ka lang sa katotohanan. Kapitan mo lang yan. Ano sa tingin mo, tatutulog ang Diyos? Sa tingin mo, wala nang pakialaman Diyos sa atin, pinabayaan na tayo? Ganun po ba yun? Hindi. Hindi ganun yun. Nagigets nyo? Huwag ho tayo ma-frustrate. Paano ba yan? Banat ba eh? Wala nang pag-asa tong bayan. Kasi wala nang mga opisyal na matino, ganyan-ganyan, di ba? Hindi. Huwag ka mawalan ng loob. Bakit? Diyos humihawak ng lahat ng bagay. Bakit ka matatakot? Di ba? So yun lang ho yun. Pangawakan natin yan.